Amen. God bless you, Brother James. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo muna po manalangin sa ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus, sa pangulat-dalayan mga pastor. Patuloy kami dumudulog sa internubihan malapang ni Jesus na humingi ng patawad bawat sa amin. Kung saan po kami nasimpungan sa manigawang pagkukulang, pagkakamali, patawarin po kami malapang ni Jesus. Hallelujah. At dalayan ko malapang Panginoon sa iyong mga salita, sa ganang akin, wala po ako magagawa. Sa ilo po maasa malapang Panginoon. Bigyan po ng sapat na power malapang Panginoon. At buksan po sa unawa at ang patiraan dito, maging mga bagun, mga datihan. Ikaw po magpala malapang sa pamagitan ng mga salita malapang Panginoon. At dalayan ko malapang Panginoon yung kapangyarihan ng lumuko malapang Panginoon. At aming sinasaway ang lahat ng gawa ng Diablo sa gawain ito. Sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. In the name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Purihin natin mahal Panginoon. At ako po nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila sa ating pinakamamalapan po lamang. And I give double honor and respect to our beloved evangelist, Will Estrada Almeida, the end-time prophet of God, and his beloved children. And always remember in teaching to our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At pagbati po sa lahat ng kapamanggawa at sa inyo po lahat, sa ating kapatiran dito, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamalapang ng Jesus. Praise the Lord. Purihin ang ating malapang Panginoon. Tayo po idadako po. Ating pag-aralan po ang banal na kasulatan na dito po minamahal. Ito naman po minamahal, marahil talagang pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Sapagkat habang, alam ko po, habang tayo tumatagal maglingkod sa ating mahal Panginoon, ay tunay na tumatanim sa ating puso. Purihin ang ating mahal Panginoon. Yan po ang ating tatandaan. Huwag nating pakawalan na. Huwag nating baka makahulagpos pa yung itinanim sa ating po minamahal. Sapagkat sabi nga, yung ating pakikinig na salita ng Diyos ay hindi yung pagkakarinig lampas sa kabilang tainga. Kundi ating pakaisipin po minamahal. Yan po minamahal. Sapagkat ang nakasalalay dito po minamahal ay yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan po minamahal. Yung kaluluwa po natin po minamahal, sabi nga ito po ang mayroong mahabang buhay. Ang ating pisikal na katawan, lalo tigit sa ating kapanahunan sa ngayon, ay bihira na nakakaisandaang taon. Yan po minamahal. Bihira na yata yung sabi nga, maka-80 taon. Yan po minamahal. Sapagkat sa banal na kasulatan, pag ikaw ay naka 70 years old na, ay bonus na yon sa iyo. Yung patas na yon. Bonus na. Ay timo ngayon po minamahal, bihira na yung maedad na. At yung mga kabataan pa halos sa pagdating ng 30 o 40, ay minsan na i-stroke na. Yan po minamahal. Hindi kagaya nung una po minamahal, na talagang medyo naedad-edad. Kaya ngayon po minamahal, ay napakahalaga po minamahal. Ang ating mas pinapahalagan dito ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat yung kaluluwa na yon na tayo po ay alabok. Ibig sabihin ng Biblia na ang tao po ay ginawa ng malapang Panginoon sa lupa at hinubog at ginawang kauri niya parang tao po minamahal. At nung hininghan sa ilong, ay binigyan po minamahal ng ang sinasabing kaluluwa na merong buhay. Purihin ang ating mahal Panginoon. Kaya yung buhay po minamahal, yung pumasok sa ating espiritu, yung kaluluwa, yung katawan, nagkaroon ng buhay. Yan po minamahal. Yung buhay, yung pakiramdam. Buhay ka dahil may pakiramdam ka. Yan po minamahal. Yung kaluluwa, napupunta dun sa langit. Pag yan ay humiwalay sa iyo, kaya minsan nga po, pag tayo nananaginip, sabihin ay, kita natin yung ating katawan, parang nahiwala yung kaluluwa. Yan po minamahal. Yun po ang kaluluwa. Kaya po minamahal, yan tayo pinagpala sapagkat yung kaluluwa na yon, pag yun ay napunta sa impyerno, yun ang napakahirap. Araw at gabi, nasa pagdurusa. Yan po minamahal. Pero yung kaluluwa, mapupunta sa langit, ando na yung ang Diyos na magpapahid ng ating mga luha. Hindi ka naluluha doon mga minamahal, kundi panay kagalakan. Ang halat pagsabi ng praise the Lord. Kaya kung ating isipin po minamahal, ang tao habang may buhay, may pag-asa. Oh.
kahit sasabing ilan mga kapatid, nasa una natin, may makaramdaman, pero walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Yan po, minamahal. Kung hindi man lubos pagalingin, kumpleto pagalingin, ang sabi ng ating magulang sa mahal na Panginoon, sa Bible, meron din yan yan po minamahal. Sina Pedro, sina Apostol Pablo po minamahal. Sabi nga, naglelehans. Gumagaling, may makaramdaman. Pero siya may karamdaman din sa mata. Yan po minamahal. Pero ang sagot ng ating mahal na Panginoon, sapat na malaman mo na meron kang buhay na walang hanggan. Ang alam po sabi ng praise the Lord. Kaya isang pagpapala, kung dumating man sa ating buhay, at sabi nga, bagamat sabi natin hindi makumpleto yung ipinagkaloob na kagalingan, sapagkat iba't iba naman tayo ng pananampalataya. Yan po minamahal. Iba't iba tayo. Meron talagang ang pananampalataya po minamahal na katulad nung yung pagsisisi na taos puso ay talagang direct to the point. Pagalingin ka agad ng ating mahal na Panginoon. Katulad ng ating isang kapatid po minamahal, sabi nga, siya nawalay ng nasa 3 dekada, 30 years. At nitula ang pandemic po minamahal. At 2019, at pumasok itong COVID, yan po minamahal, ay siya natigil doon sa kanyang, sabi nga sa kanyang farm, sabi niya farm po minamahal, ay mga manukan yun. Ang ginawa niya, nag-drugs na lang, nag-drugs. Yan po minamahal. Hindi siya makalis. Pero, yung pala ang pagkakatawag sa kanya ng ating mahal na Panginoon, sapagkat nung siya po ay na high blood na, at talagang halos magdamag, siya po ay pag sinumpong po minamahal, nangangatal yung kanyang katawan at parang mamamatay na. Sa madalit sabi. Yan po minamahal. Pinuntahan doon, Elian, sapagkat malapit na lang po ang bahay sa chapel, Lian. Yan po minamahal. Hanggang sa nung mag-umaga po minamahal, ay pasiya, sabi dalhin doon sa malapit na ospital. Siya natatakot magpadala dahil baka sabi COVID, ay susunugin agad siya. Pero nadala din po minamahal. Pero ang sabi nung sa loob ng isang araw, nasa ospital niya, 5 beses pa rin sumpungin. Subalit nung pahuli na, nagbili na po sa kanyang mga anak. Sabi, anak, ay talaga siguro hindi na tayo magpapangita. Ang ramdam ko, napakalapit na mamamatay na ako. Pero nung naisip niya, ang sabi niya, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako, patawarin mo ako. Ako'y maglilingkod na muli sa iyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nung masabi niya yon, bigla silang lumakas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At pagkatapos, sabi nga, hindi nakalipas ang araw, sabi nga, lalabas na tayo. Hindi nakamaghapon yung mga minamahal, hindi nakadalawaro sa ospital, kundi sinagsisi po minamahal, lalabas na ako. At hanggang ngayon, binuhay ng ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Mayroong ganyan po minamahal. Pero kung kayo manunumbalik at yung ang inyong puso parang wala sa kalooban at nag-aagaw pa rin po yung kasalanan yung nagagawa, ay hindi kalugdan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat nitong nakaraang araw po minamahal, isang kapatiran po nagpa-counsel sa akin dito po sa may Santa Elena. Yan po minamahal. Mag-asawa, overnight doon. Pagkatapos overnight, papa-counsel sa akin, ay hirap na siya. Wari ko 66 years old na siya po minamahal. Siya hirap na dahil sinumpong ng sakit. Pagkatapos ay siya daw ay matagal nang nabautismuhan. Yan po minamahal. Ay di para bagang na-discern ko agad, ang gusto niya magpa-rebaptize. Yan po minamahal. Magpa-rebaptize. Ay sabi ko, yung pala matagal na kayo sa mahal na Panginoon. Pagkatapos, gusto yung ma-rebaptize. Dahil ngayon, kayo nasa ganyang kalagayan. Ay hindi na. Sabi ko pong ganun. Hindi na kailangan nyo rebaptize. Dahil baka pag ma-rebaptize ka, hindi naman wala sa bukal talagang taos puso yung pagbabalik mo sa mahal na Panginoon. Useless din yun. Yan po minamahal. Pero kung kayo manunumbalik ng buong puso sa ating mahal na Panginoon, walang imposible pagagalingin ka ng ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Sapagkat siya po'y kagagaling lang ang ospital, yan po minamahal. Ang kwento na sa akin ay,
siya ay nagpakayaman. Nagpakayaman din sapagkat yung kanyang labuan sa dito sa may Albay ay may kinakaya naman. At siya ay nag-independent, pumunta siya ng diyan sa may parte ng silang Tugigaro naman sa Central Luzon. At nagnegosyo, nagpakayaman din. Yan po minamahal. Sabi niya, yung yaman pala, pagdating ng araw, wala rin. Yan po minamahal. Bakit? Sapagkat, sabi nga, dati meron siyang truck, meron siyang paupahang bahay dyan sa may Isabela na yan. Nagkasawa ay nahiwalay sa asawa hanggang sa nung pabagsak na siya, inalis yung mga gamit, habang siya'y wala, naubos, hanggang ngayon. Ay sabi, kumusta na po kayo? Ay meron daw naman siyang motor, ay 6 na motor. Yan po minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Alam pagsabi ng praise the Lord. Kaya sabi niya, ang kayamanan pala, wala rin. Ay sabi ko, anong gagawin pa nyo ngayon? Di kayo maglingkod na sa ating dakilang Diyos. Yung natitiran yung kaunting lakas at kaunting pagkakataon, walang imposible sa ating dakilang Diyos. Binibigyan pa kayo ng chance ng ating mahal Panginoon na manumbalik at makamitin nyo ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Kaya salamat sa ating mahal Panginoon. At sa mga ganun po minamahal, sapagkat marami din naman po akong naobserbahan ating mga kapatiran, magpaparebaptize, hindi naman manunumbalik na talagang tuluyan. Hindi yung kalooban mahal Panginoon. Pero kung mamahalin mo ang iyong sariling kaligtasan, maiisip mo itong salita ng Diyos, yung itinuro sa atin din po mapupunta, tayo pagpapalain, mamanahin natin ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Basahin po natin po may malang banal na kasulatan. Dito po Santiago Kapitulo 1, talatang 22 hanggang 23. Dito po sa sulat ni Santiago Kapitulo 1, talatang 22 hanggang sa talatang 23. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sa 23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Amen. Ito po minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay maging tagatupad, huwag tagapakinig lamang. Yan po minamahal. Sapagkat ito naman po aanihin natin. Kung tayo lubos makikinig at tutuparin natin, tayo ang pagpapalain. Yan po minamahal. Marami nagparuto po minamahal, yung katulad sinasabi ko, sa kanilang kabataan, naranasan nila na maghanap buhay. Pinagpala, nagkaroon ng mga sasakyan, may mga bahay, may mga paupahan pa nga. Pero nung bandang huli, wala rin. Paano kung pababayaan natin yung ating kaligtasan, yung kaluluwa naman ay mapahamak? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, pinagpala ka nga. Pero ang kaluluwa mo naman ay tatapon dun sa impyerno. Katulad sa banal na kasulatan, yung mayaman at saka si Lazaro at saka yung mayaman. Parehong namatay. Si Lazaro, yung mahirap, na dun sa sinapupunan ni Abraham. Yan po minamahal. Yung mayaman, na inaakala niya, na hindi niya alam, hindi natin hawak yung ating buhay. Malakas pa siya. Kaya yung mayaman po minamahal, ang sabi niya, maliit na yung aking kamalig, marami pang kayamanan. Ang gagawin niya, palalakhin pa niya yung kanyang imbakan ng kayamanan. At ang sasabihin niya sa kanyang sarili, kakain na lang ako at magsasaya. Ganun po minamahal. Subalit hindi niya alam na ang sabi ng malapan, sa gabing yun, kukunin na yung kanyang kaluluwa. Kaya po minamahal, sa isip ng tao magpakayaman, pero hindi niya ipinukos yung kanyang isip doon sa kanyang kaluluwa ay dalhin sa langit. Ay di nangyari, nung siya pa'y mamatay, saka siya nagsisisi. Nung mamatay, ang sabi nung mayaman, Panginoon, nag-aalab ako dito sa paghihirap.
Kung maaari si Lazaro ay nandiyan sa iyong piling, ay idaiti daw man lang po yung kanyang daliri para malamigan yung kanyang dila. Ganon kahirap po minamahal, nasa impyerno na. Ang sabi ng Panginoon, hindi pwede na makapunta dyan yung nasa langit sapagkat merong pagitan. Parang nakakapag-usap pala sila doon. Purihin ang ating Panginoon doon sa langit. Kung nakakausap. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi ng mayaman, kung hindi po pwede, ay ipadala mo si Lazaro doon sa lupa sapagkat merong siyang 5 kapatid na mga lalaki. Ayaw niya na mapunta pa rin dito sa impyerno. Gusto ko sila ay makapunta sa langit. Kaya kung tutuusin, ang nanalangin pa yung patay para may panalangin yung buhay. Ay sa ating kinagisnan, ang nananalangin ay yung buhay doon sa patay. Sapagkat sabi nga, pag namatay, mayroong 9 na araw, dadalangin. Mayroong 40 araw, idadalangin kung nasa langit na. Wala po. Pag namatay, makasalanan, nandun agad sa impyerno. Pag ikaw ay namatay, naglilingkod sa Panginoon, andun ka agad, katulad ni Lazaro, sa piling ng ating dakilang Diyos. Ang pagkasabi ng praise the Lord. Kaya nung pagkakataong yon, sabi ng Panginoon, pag hindi siya nakinig sa aking propeta na inilaan dyan sa lupa o doon sa mga ngaral, pag hindi nakinig yung 5 kapatid mo, mapupunta din dyan sa impyerno. Kaya napakahalaga po, minamahal, na ating pakinggan yung salita ng ating dakilang Diyos. Ang pagsabi ng praise the Lord. Na dito nga po minamahal, nabanggit kanina po minamahal, nagmula ang ating gawain, ito'y tinatag itong ating Jesus Miracle Crusade sa pangunguna ng ating pastor na huling propeta ng ating dakilang Diyos. 1975. Noong panahon na yun po, minamahal, ang ating pastor ay na-save sa nagba-Bible study rin. Subalit yung makita niya habang nagba-Bible study, habang may nagpipreach, may nagkukwentuhan. Pag may nagpipreach, kita niya, may nagkukwentuhan, mayroong nagtatawanan. Ang sabi ng ating pastor, Panginoon, parang hindi ako kuwan dito. Ang ginawa ng pastor, siya nag-ayuno. Yan po minamahal. Natuto siya mag-ayuno. At hanggang sa isang araw po minamahal, ang ginawa niya, humayo na lamang siya ng humayo. Nagluwas dito sa Metro Manila. Bagamat si taga Surigao. Yan po minamahal. Pumunta ng Metro Manila, humayo ng humayo. Doon po nalugod ang ating pinakamamahal Panginoon. Nalugod. Yan po minamahal. Noong sa paghayo ng ating pastor, palipat-lipat ng bahay. Sapagkat siya ay nag-by faith na, nangaral na lamang. Bagamat sa Surigao po minamahal, may mga lupain sila doon. Ang ating pastor, ang ating beloved assistant pastor. Ibig sabihin, ang ating pastor, sa hindi pa po nakakilala, yung first Filipino judge ng Amerika, kapatid ng ating pastor, si Charlo Almeida. Yan po minamahal. Ibig sabihin, meron din naman sila. Yan po minamahal. At ang kurso nga po ng ating pastor ay isang sa abogado rin. Purihin ang ating Panginoon. Pinili pa niya, sabi nga magpakadukha sa Metro Manila at humayo na lang. Yan po minamahal. At natandaan ko po minamahal, yan sa pato ng pastor, doon sa may nabalit, sa may ordoar po minamahal, ilang beses silang napalaya sa bahay. Pagkatapos sa ating pastor ay mangangaral, hahayo. Pagbalik ng hapon, sabi bakit kaya nawala na yung isang barong ni pastor? Yung pala ay bininta na para makabili ng pagkain sa kanyang mga anak. May mga anak nun. Yan po minamahal. Subalit sa mga paglipas pa ng araw, sila'y pinapalayas. Subalit isang araw nung dumating na ang panahon na sila'y pagpalain at nakita talaga yung ating puso, sa puso natin pastor. Habang sila'y nando po minamahal, may kumatok sa kanilang bahay. Yan po minamahal sa ating pastor. At pagbukas niya,
isang Amerikano. Yan po minamahal. Na ang sabi sa ating mga pastor, binigyan siya ng pera. Ang sabi ng mga Panginoon, bigyan kita ng pera. Purihin ang ating mga Panginoon. Yun, doon nagsimula. Yung pagpapala po minamahal. Yun ang sa pagkakalam ko po minamahal. At hanggang sa patuloy at patuloy, naglingkod sa ating mga nagkrusada. Kahit walang mga bad krusada ng krusada. At nang dumating ng 1990, yan po minamahal, yun, unti-unti na. Yan po minamahal. Pero mga 1975, 1980s, ay abot po namin yung kahirapan. Yan po minamahal. Sapag kami po ay nasave, kaming naunang preacher dito, November 9, 1983. Yan po minamahal. Pagkatapos noon, mga 1984, talagang parang kami tuloy-tuloy, humayo kami ng humayo. Ganon din yung ginagawa, yung itinuro. Na ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay hindi tagapakinig lamang, kundi tagatupad. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kayong narinig namin salita ng Diyos, aming tinutupad sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Humayo, sige, share na share. Kami po minamahal ay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Bagamat walang instrumento, panay palakpak lang, ay pagkagabi. Siyempre, nasa barangay yun, barangay yung amin sa Moro po minamahal. Ay pagka kami nagpuri, di kantahan kami, sasaya. Abay yung mga manok, abay nalipad. Yan po minamahal, akala kung ano po minamahal. At naranasan din namin po minamahal, na kami nagpuri po minamahal. Mga 1984 yung mga minamahal, may napuspos. Ay hindi namin gaanong alam pa. May napuspos po, may namahal, ay di ang ginagawa namin ay ibinabangon, abay matagal. Ay sabi namin, kuha ng tubig, painumin. Ganun po minamahal. Hindi namin gaano alam pala, Holy Spirit. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng praise the Lord. Kaya hanggang ngayon, sinamahan tayo ng banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos. Kung yan po ay ating pakikinggan, at susundin natin ang kanyang mga salita, tayo kanyang pagpapalain. Yan po minamahal. Kaya na sabi ng banal na kasulatan na sa Santiago Kapitulo 1, talatang 22, dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Pag tagapakinig lamang at hindi ka tumutupad, dinadaya mo yung iyong sarili. Paano yan po minamahal? Sa dami ng nabautismohan dito, yan po minamahal. Yung aming mga kasabay, 1983, 1984, marami din na kami noong panahon na yon sa dako ng Sariaya. Minsan kami po lumuluwas ng Metro Manila sa Novaliches, 4 na jeep, kung tigda-20 yun. Ang isang jeep, o ay di 80 sa madalit sabi po minamahal. Pero habang tumatagal, naliliglig. Sapagkat yung iba nakikinig lamang, hindi tumutupad. Yan po minamahal. Kaya kinakalit tayo maging tagatupad para huwag nating dayain yung ating sarili. Ang sabi ng 23, sapagkat kung ang sino may tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tiningnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Ang pagsabi ng praise the Lord. Po minamahal, pag ikaw ay nanalamin, ay talaga inayos mo ng maigi ang mukha mo. Pag talikod mo, limot mo na uli. Sapagkat minsan natamaan ka ng hangin, nagulo na naman yung buhok mo, mananalamin ka na naman. Yan po minamahal. Kaya, ang sabi nung natandar ko po mga minamahal, sabi nung isang co-workers na sister, sabi sa akin, Brother Joey, tandaan mo yan 3 sister na yan na aking nakikita. Yan po minamahal. Narito sa unahan, lalakad dun sa hulihan, magsasalamin. Pupunta sa gitna uli. Wari ko kung 5 beses, o baka na 10 beses nagpabalik-balik yan. Tandaan mo yan,
mawawala yan sa gawain. At pagkatapos, pag nawala yan, sisingilin sa iyo ang kanyang dugo. Sabi sa isip ko, ay kasalanan ko pa. Yan po minamahal. Ay mabigat yon. Yan po minamahal. Pag hindi mo pinagsabihan yan at yan ay nawala, ay sisingilin sa iyo. Kaya ganun po kaming mangaral, parang ang bigat ang aming dinadala pag may nawala. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Hindi na nga tumupad bago sa, yun ang nakatanim po sa aking isip po minamahal. Pag hindi mo pinagsabihan at yan ay nawala, sisingilin sa iyo ang dugo niya po minamahal. Ibig sabihin, ay talaga medyo mabigat-bigat. Oh. Pero pag pinagsabihan mo naman, at hindi tumupad, hindi ka nasisisihin. Puro hinangahating mal. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya pag kayo nare-rebuke, pasalamat kayo sapagkat yan ang sabi ng ating mahal Panginoon. Open rebuke is better than secret love. Pag kayo pinalahan ng iyong kapatid, ibig sabihin, mahal kayo ng iyong kapatid. No? Kaya pag kayo pinalahan, tanggapin lang. Tanggapin lang po mga mahal, katulad ng ating magulang sa mahal Panginoon. Naranasan din po namin po mga mahal na talagang sa pastoral house, naranasan namin, bagamat nung pormero, sa isip ko, papaano kami makapagpapatuloy? Ay yung Metro Manila, ang natandaan ko po mga mahal, ay hindi ko gaanong kabisado. Sapagkat ako 18 years old yan po mga mahal, ay nakapunta ako ng Metro Manila. Bagamat bago ako makumberte, ako nasa Metro Manila, nagtatrabaho po minamahal. Pero 3 buwan pa, yan po minamahal. Hindi ko pa gaanong naiikot, kaya hindi ko alam yung Balitses, hindi ko alam yung Aurelio Hotel. Yan po minamahal, sapagkat doon nagagawin pag Miyerkules. Ang sa isip po, paano kami makapagpapatuloy? Pero kinahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Tuwing Sabado kami pinupuntahan sa dako ng Sariaya. At pag may krusada, kami papupunta sa Metro Manila. Krusada ng Central Park, 1985. Pinapunta kami po minamahal. Kami 6 po noon. O siyam kami, nawala agad ng 3. Yung 6, hali-halili. Papupunta sa Metro Manila 3, ang 3 may iwanan. Kalahating mga 15 days, babalik yon. Kami naman papalit. Ganon-ganon. Hanggang sa nagkursada rin ng Luneta, 37 nights, 1987. Gano'n po minamahal. At hanggang sa tayo po'y pinagpala. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Parang yung pananampalataya namin ay sumisibol na. Purihin ang ating malaban. Tumutubo na. Yan. Na natututo na tayong tumayo sa ating mga paa. Na pag may mga trials, mga pagsubok, tanggap lang ng tanggap. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Tanggap lang kung may pagpapala o pagsubok, tanggapin lahat yan. Yan po minamahal. Sapagkat alam naman natin, tayo tutulungan ng ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Kaya yan po minamahal. Sabi ng Balang Kasulatan, mas mapalad yung tagatupad. Kaya yung wag natin yung kumpara yung ating sarili sa isang salamin. Pag ikaw ay nanalamin, pag talikod mo, limot mo na uli. Yan po minamahal. Huwag daw ganun ang ating pagkakristyano. Yan po minamahal. Kinakailangan tayo maging tagatupad. Tandaan natin yung ipinapangaral dito at yung ating mga naririnig para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Patuloy tayo po minamahal. Sabi ng Roma 6:20 hanggang 23. Present. Ang sulat sa mga taga-Roma Kapitulo 6, talatang 20 hanggang 23. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kay laya tungkol sa katuwiran. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayon ikinahiya ninyo? Sapagkat ang wakas na mga bagay na yon ay kamatayan. 22. Darapat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, darapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Ito po minamahal. Kaya kinakailangan yung kasalanan ay mawala sa atin. Yan po minamahal.
Kaya sapagkat ang makasalanan ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Oh. Ayun ang naging ugali ng tao sapagkat yan ni ating minana sa nung kay Eva at kay Adan, yung tinukso ng ahas. Noon pa, dapat ang tao po minamahal ay hindi magkasalay dahil ang manunukso, andyan po minamahal. Tinukso, yun ang ating minana, yung kasalanan. At hanggang ngayon. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo ay laya tungkol sa katuwiran. Oh, ibig sabihin, nung tayo alipin ng kasalanan, malaya tayo sa katuwiran. Yan, dami nating katuwiran. Oh, ito may mga pilosopo. Oh, sabi natin, yung madalit sabi, mga pilosopo, mga kasalanan. Siran mo at maraming katuwiran. Dahil sila ay alipin ng kasalanan eh. Yan po minamahal. Hindi pa sila napapalaya sa kasalanan. Alipin sila ng kasalanan. Kaya yung katuwiran nila, malaya silang mga tuwiran. Oh, yung makasalanan, malaya silang mga tuwiran. Pero pag tayo po minamahal, ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon na palaya tayo sa kasalanan, ay tayo ay nasa katuwiran na ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos na ang siyang masusunod sa atin. Hindi na tayo ang masusunod. Hindi na tayo, kundi ang ating dakilang Diyos. Nung tayo makasalanan pa, ang nasusunod ay yung ating sarili. Yung ating katuwiran. Kaya po, maliwanag po minamahal. Sabi ng 21, ano ang ibinungan nyo nung panahong ayon ng mga bagay na inyong ikinakaya? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Anong sabi rito? Anong ibinungan ninyo nung panahong yaon na inyong ikinakahiya? Oh, katulad niya po minamahal, tayo nagbago na. Hindi natin ito ikinakahiya. Yan po minamahal. Natawagin tayo mga, sasabihin yung iba, mga born again. Oh, mga losyang na po minamahal. Hindi nila alam, yung ating kasuotan, ito ang gloria sa paningin ng ating dakilang Diyos. Oh, merong mahabang buhok ang babae, yan ay gloria sa paningin ng ating mahal na Panginoon. At sa lalaki naman, merong maigsi ang buhok po minamahal. At ganun din sa pananamit, hindi pwede yung pananamit ng lalaki, isuot ng pambabae. Yung pambabae, isuot ng panlalaki. Yan po minamahal. Oh. Kaya pag ating sinunod yon, tayo po minamahal, ang sabi ng Banal na Kasulatan, ay isang pagpapala. Kaya ang sabi nito, huwag niyong ikahiya sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Oh. Yung sa kasalanan, pag kinamuhay sa kasalanan, yung sa sarili mo ang nasusunod, yan po minamahal, ayaw kang ma-rebuke, ayaw kang, ay, paano ba naman sila? Lagi na lang akong tinitingnan. Parang may pinipili. Huwag po tayo ganun. Alam sa praise the Lord. Tingnan natin yung ating sarili kung ikay pinalaya na sa kasalanan. Ay nangangatuwiran ka pa, ay di, makasalanan ka pa. Ayaw mong ibigay yung buong buhay mo sa ating mahal na Panginoon. Samantalang kung ikay nagsisi ng iyong kasalanan, pinag-aaralan mong mabuti ang sarili mo. Katulad yung mga baguan, sinasabi niya, nung sila ay nasa po minamahal, pinag-aaralan niya, napapakiramdaman niya. Kaya sabi ng ating kapatid po minamahal, nung una siya ay mangusig. Pag pupunta sa gawain, tinatago niya yung kanyang ina. Noon siya po ay nagkasakit. Ang dami sakit. Oh. At siya ay nabautismuhan. Pagdalo niya, pinag-aaralan niya. Nararamdaman niya, may lumalabas sa kanya. Oh. Ng mga sakit, purihin ang ating mahal na Panginoon. Dadalahan mahal na Panginoon. Ano pa ang iyong kalooban na dapat kong gawin? Oh, yung po minamahal. Marami pa akong hindi alam. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Oh, salamat sa ating malapay pag naunawaan natin yon. Sa kanyang pagdalo, ang sinabi niya sa kanyang sarili, marami pa siyang hindi alam at kanyang tinutuklas pa. At habang kanyang inaalam, nagagawa niya ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yung taning na kanyang buhay na siya'y mamamatay na, nakalampas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya na sabi ng Banal na Kasulatan, kaya ang sabi ng ating,
kung mananatili ang iyong kasalanan, yan ang sabi ng banal na kasulatan sa di dapat ngayon, ang sabi ng Biblia sa 22, ay laya na kayo sa kasalanan at naging alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay buhay na walang hanggan. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Ngayon ay laya na tayo sa kasalanan at tayo po ay alipin na ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin pag alipin, tagasunod na tayo ng ating malapangin. At ang bunga nito ay buhay na walang hanggan. Oh, napakaliwanag po, minamahal. Kaya nga sabi ng Roma 6:23, for the wages of sins is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Oh, yan po, minamahal. Kaya kung ikay mananatili sa pagkakasala, sa ngayon ay malapit na magbalik ang ating dakilang Diyos. Ang gagawin malapang, kukunin lamang tayo. Kukunin ka. Para ang kaluluwa mo madala sa langit. Kaysa manatili ka na nabubuhay sa kasalanan. Yan po, minamahal. Paulit-ulit na lamang. Bagamat ang sabi ng ating malapit, patawarin mo siya ng 7 beses. Malapang Panginoon, nakalampas na ng 7. Patawarin po siya, i-times mo pa ng 77. Yan po, minamahal. Hanggat sabi nga may buhay, may pagpapala. Pero kung sakalit dumating nga yung kamatayan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, itapot ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Roma 1:18-23, ating basahin po, minamahal. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 1, talatang 18 hanggang sa talatang 23. Sa 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sa 19, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahahayag ng Diyos sa kanila. Sa 20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan ay pagka-Diyos upang sila'y huwag madahilan. 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Sa 22, ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Sa 23, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Amen. Dito po, minamahal, ang sabi ng 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit, laban sa mga kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Yan po, minamahal. Sabi nga, ang Diyos ay nahayag sa langit, nahayag po, minamahal. Pinapahayag na sa atin na sinasawata ng Panginoon ang kalikuan ng mga tao. Subalit ang mga tao ayaw magpasawata. O sabi natin, ayaw sumunod sa ating Panginoon. Mas ginugusto pa nila ang buhay na makasalanan. Yan po, minamahal. Subalit ang Panginoon na natin lagi nagpapaalala, sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, ang lahat ng tao ay huwag mapahamak, kundi ang gusto niya, magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang ating Panginoon Jesus namatay doon sa krus ng Kalbaryo
dapat tayo ang mapapako roon. Pero dahil sinakop niya ang kasalanan ng sanlibutan, ang sabi lang doon, ang manampalataya sa Kanya at mabautismuhan ay maliligtas. Dapat ang hindi ay parurusahan. Kaya po minamahal, pag ang tao po minamahal ay hindi kumilala, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ibig sabihin, yung sa ating buhay, dito na hayag ang salita ng ating Malapanginoon. Alam po sa praise the Lord. Sa atin na hayag ang buhay ng ating Malapanginoon. Timothy po minamahal, makahalubili tayong makasanlibutan, hayag sa kanila. Sabi, totoo nga, yung ating Diyos sa pinaglilingkuran, binago nga tayo pero sila hindi makalapit. Ay, ang dami naman bawal dyan sa inyo. Purihin ang ating Malapanginoon. Pero dito ay pinapayag sa atin ng ating Malapanginoon kung paano ang pagsunod, kung paano ang mamuhay na kay Kristo. Subalit sa mga sanlibutan, sa mga kasalanan, ayaw nilang maniwala. Kaya nga sabi ng ating Malapanginoon, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, ay hindi nila niluluwalhati na tulad ng sa Diyos, ni pinapasalamatan, kundi bagkos niwawalang kabuluhan ang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ang nagdidilim. Bagamat kilala ng Diyos ay hindi sila sumusunod. Ito po yung mga tao makasanlibutan. Kilala man nila na mayroong Diyos, pero hindi sinusunod. Yan po minamahal. At mga nagmamarunong ang mga nagmamarunong ay nagiging mangmang. Yan po minamahal. Mangmang sa harapan ng Diyos. Kaya sa atin po minamahal, gawin lang po natin, pakinggan po natin ang pakinggan ang salita ng Diyos. Pagdalo natin dito, kada dalo natin, katulad ng isang, sabi nga nung isang abogado, na talagang bago makumberte, ay kinakailangang mayroong ebidensya. Maganda po minamahal. Yung isa nating kapatiran, nag-aral sa UP, yan po minamahal, kinakailangang may ebidensya rin. Kaya ang kanyang ginawa, nakakadalo na siya, pero matagal bago siya nagpabautismo. Sapagkat kanyang pinag-aaral mabuti. Kagaya nung isang abogado, sabi niya, dumalo sa ating gawain, may nagpapalakpak, lista niya sa kanyang notebook, papalakpak. Nakita niya, may nagtaas ang kamay, nakataas ang kamay, nanalangin, lista din niya. Pagkatapos pupunta doon sa Quiapo, at si Simbaron. Pagpunta niya doon, nakita niya, mula sa pintuan, may naglakad ng paluhod sa simbahan. May nag-send of the cross. Lista din niya. Pag-uwi sa kanila, basa niya ang Bible. Purihin ang ating Malapanginoon. Binabasa niya. Sa kanyang pagbabasa, nakita niya, nananalangin, nakataas ang kamay, nakaluhod. Purihin ang ating. Meron pala doon na nakataas ang kamay. Pas may nakita siya, ipalakpak ang kamay sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Meron din. Ay pero yung mula sa pintuan, maglakad ng palod at hanggang sa simba, hanggang sa altar, walang nakasulat sa Biblia. Yan po minamahal. Kaya after na ilang buwan o taon, saka siya na-save, na-converte. Purihin ang ating Malapanginoon. Kaya ganyan po tayo po minamahal. Kinakailangan tayo maging matalino, ang sa Biblia. Kaya alam natin, yung mga makasalanan, yung mga nagmamarunong, sila po ay mangmang sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sabi ng 23, at pinalitan nila ang kalulatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Yun, pinalitan nila ang kalulatian ng Diyos. Doon sa mga larawan, yun ang kanilang sinasamba. Yun naman ay nasisira. Samantalang ang Diyos ay hindi nasisira. Yun ang ating niluluwalhati. Hindi nakikita, pero ating nararamdaman. At na mga ibon at na mga hayop na maapat na paa,
at mga nagsigapang. Ibig sabihin, yung ibang mga tao, katulad yan, sinasamba ay Buddha. Yan po minamahal. Merong ibon. Pero ang ating sinasamba ay sa Espiritu. Purihin ang ating malapangin. Ang Diyos ay Espiritu. At kinakailangan siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yan po minamahal. Kaya ang sabi ng Efeso Kapitulo 1, talatang 4, ating basahin po minamahal. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 1, talatang 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harap niya sa pag-ibig. Amen. Bago pa lalangin ang sanlibutan, bago pa tayo isinilang ng malapangin, pinili na tayo ng ating dakilang Diyos. Yun ang ating pasalamatan. Ayon sa Kanyang pagkakapili sa atin, sa Kanyang bago itatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal. Yung pagkakapili sa atin para tayo maging mga banal. Kaya tayo nga ang gagamitin ng ating mga instrumento para makita ng mga tao na tayo ang tunay na pinili ng ating dakilang Diyos. Ang labang sabi ng praise the Lord, maliwanag dito po minamahal, ang Kanya mga pinili, tayo ay upang maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kinakailangan wala tayong dungis. Ang sabi ng ating malapangin, ang Kanyang kukunin, pagdating ng araw, walang bahid, walang kulubot. Ang pagsabi ng praise the Lord. Kaya po minamahal, kaya tayo ating sinisikap na ating magawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Mapalad pa nga kayong mga baguhan, sapagkat ilang panahon na lamang maaring bumalik ang ating dakilang Diyos. Bakit? Anong mga tanda? Sabi ng Mateo 24, makakarnig kayo ng mga alingaw-ngaw ng mga digma, bansa laban sa bansa. Magkakaroon ng mga salot, mga bagyo, mga baha, mga lindol. Nangyayari na. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord, datapwat, hindi pa yan ang wakas, pasimula ng kahirapan. Ibig sabihin, kakaunti na lang. Ngayong ating kapanahunan, nangyayari na. Mga digmaan ay pag nangyari pa yung Third World War, yan po minamahal, ay nakasecond na eh. Yan po minamahal. Yung ating mga ninuno, siguro yung ating mga lola, ay yung aking ina, nakaabot yan dun sa gera. Yan po minamahal. Nung naggera daw po minamahal, yung aking mahal na ay andun sa bundok ng dito po sa Laguna. At talagang pag nagigira daw po minamahal, tinatago daw ng aking lolo doon sa may malalaki naman ang punong kahoy dati noong una, sa bundok. Andun lang sa mga ugat. At talaga sila nagluluto ay sa gabi. Yan po minamahal. At nung nasakop na nga ng Hapon ang Pilipinas, ay talagang kahit kabundukan, pinupuntahan ng mga Hapon. Yan po minamahal. Subalit nung pinagpala ng ating malapang sila'y nakaligtas, purihin ang ating malapang Panginoon. Ay pag nagkaroon ng Third World War, ay bihira na yung siguro bihira na yung mga maliliit na baril. Ay ngayon ay mga missiles na. Yan po minamahal. Ang bumabagsak, talagang sa iri pa lang, naglalaban na. Ganon nga yung ka-high-tech. Yan po minamahal. Kaya nga nang magkursada ang ating malapastor, sabi nung ating malapastor, nung ang Iran at saka Iraq, nagalit na galit ang Iraq po minamahal kay si Saddam Hussein. Sabi ni malapastor, na nag-decree siya na walang ipapalabas si Saddam Hussein ng missiles na mayroong chemical weapons. Sapagkat yung isang mayroong missile, sabi ng ating mga pastor, na pag pinasabog dito sa Pilipinas, isang missiles lamang ito na mayroong nakakalason. Isang missiles lang, maaaring patay lahat ang mga tao. Yan po minamahal. Pero na-control ng propeta ng ating dakilang Diyos nung panahon na yon.
sapagkat mayroong mga binabagsak ng mga missiles, mayroong nawawala sa iri. Napatunayan natin anong ating malapas pupunta ng Talipa, Hulusulo. 3 linggo na binabagsakan ng mga bomba galing sa military. Pero ni isa, walang tumama sa ating grupo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga pagbagsak daw, yung mga buhangin halos naabot. Pero hindi. Alat magsabi ng praise the Lord. Alam po, minamahal, yung sa aking naramdaman, yan po, minamahal, tayo naman ay, sabi ng banal na kasulatan, tayo narito pa sa lupa. Yan po, minamahal. Kung tutuusin po, minamahal, ang inyong banlingkod, noong panahon na yun, mga 1996, yan po, minamahal, 1996. At nung una po, minamahal, kami hahayo dito sa Balibago. Hayo kami ng Mulanay. Hayo kami ng Lemere. At huling natandaan ko po, minamahal, na paghayo namin ng Lemere, merong 11 katao na aking nabautismuhan. At yung isa'y bayaran. Nung pagkabautis ko po, minamahal, doon sa may dagat, binibigay pa nga sa akin yung mga bala. Sabi sa akin, Kuya, anong gagawin ko rito? Sabi ko, itapon mo na dyan sa dagat. Ako'y nagpa-picture po, minamahal. Noon naman po ay hindi pa gaano nakaputi, iba't iba yung aming kulay ng aming barong. Pag-picture po, minamahal at na-develop, ako pala ay payat na. Hindi ko napapansin sa aking katawan na parang ako ay payat na. Hanggang sa ako'y nag-blue ng dugo. Yan po, minamahal. Yun, nung pag-blue ng dugo na yon, ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Hanggang ngayon ako'y binuhay ng ating dakilang, sa madalit sabi. Kaya yung aking, kung tuusin po, minamahal, hindi naman siguro complete healing ang pinagkaloob. Pero salamat sa ating malapan, ilang taon nakalipas. Yan po, minamahal. Kaya pag minsan, sabi nga, sapat na malaman mo na meron kang buhay na walang hanggan. Kaya nito mga nagdaang mga taon, mga lumipas po, minamahal, naranasan ko rin po, minamahal, habang ako nagdadrive, pa-Maynila, sabi ko, naramdam ko sa aking dibdib, parang kumukulo. Yan po, minamahal. Habang ako nagdadrive, bukas ko yung bintana sa expressway, pagdurakon ako ay dugo. Yan po, minamahal. Ang akin natandaan lang po, minamahal, sabi nung isang kamag-anak po, minamahal, sabi sa akin, Joey, kung paano siya umidad na. Kabataan pa lang po, minamahal, lagi siyang dala sa ospital. Susuka siya ng dugo halos sa taro-taro. Pero bakit daw siya nabuhay? Ang sabi sa akin, huwag ka lang manerbiyos. Purihin ang ating, alat pagsabi ng praise the Lord. Ay di yun, ang nasa isip po, minamahal, huwag lamang manerbiyos. Ayun, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos. Yung anak ko po, minamahal, nung panahon ay dadalwa. Dadalwa pa. Yan po, minamahal. Ay salamat sa ating mahal na Panginoon. Dadagdagan pa ng 4. Purihin ang ating mahal. Alat pagsabi ng praise the Lord. Oh. Kung hindi talaga tayo pinagaling na ating mahal na Panginoon, ay nung mga 1996, yung aking muscle dito, at saka ito, yung aking pulso, isa yan ang sukat. Yan po, minamahal. At ako'y nagpapabipi, 90/60. Ay sabi ko, kuya, tayo wala ng dugo. Yan po, minamahal. At yun nga po, muli kong ulitin, pagka umaga, pagkagising ko po, minamahal, pinipisil ko na yung balat ko. Pagpisil ko, sa gabay nabalik pa. Hindi pa ako mamamatay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng iba, pagka pinisil mo yan, ay parang ang bagal ng, pag hindi ang bumalik, naku, mamamatay ka na. O kaya kada umaga, pinipisil ko lang yan. Pag yan ay bumalik, ay salamat sa mahal na Panginoon, buhay pa. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Oh. Kaya po maminamahal, yung sinasabi ko, ating pakinggan yung mga salita ng Diyos at ating ipamuhay. At kung paano si Haring Ezekias, na sabi ng ating mahal na Panginoon, na siya'y magkasala, magsisi ka lamang at dadagdagan kita ng 15 taon. Oh, dadagdagan kita ng 15 taon. Oh, after ng 15 years, namatay si Haring Ezekias. Oh.
Ay sabi ko, ba, ako'y nakalampas doon sa 15 years. Purihin ang ating malapastor. Alam, pag sabi ng praise the Lord, sa ating malapastor, yan po minamahal, 24 years. Oh, simula nang bumabagal sa talipa, halos mamatay na. Pero ngayon, 24 years, naidagdag ang buhay. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yung mga naiwang aral at turo, ating tuparin para tayo pagpalain ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating uling talata, purihin ang ating Panginoon, sa Juan, Kapitulo 15, talatang 16, at isunod na rin po natin ang unang Juan 5, 2, 3. Praise the Lord. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 15, talatang 16. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. At upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Sa aklat po ng unang Juan, Kapitulo 5, talatang 2 at 3. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Pagka tayo nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen. Alat pagsabi ng praise the Lord. Kaya na sabi ng ating Panginoon, hindi tayo ang humirang sa Diyos, kundi tayo ang hinirang ng Diyos. Oh. Tayo inihalal ng Panginoon upang kayo magsiyaon at magsipagbunga. Yan po minamahal. Minsan tayo, yung inyong mga parto, pag kayo nagpaparto, hindi nyo nalaman, sa inyo palang parto, nagbubunga tayo. Purihin ang ating Panginoon. Oh. Yan po minamahal. Tayo magsiyaon at magsipagbunga upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. O, yan po minamahal. Pag tayo nagbunga, at tayo humingi sa Panginoon, kabagan mo naman ako, turuan mo naman ako kung paano ako mag-share. O. Pag sinunod mo ang kalooban ng Panginoon, tuturuan ka. Pag ikay gumanap sa kalooban ng Panginoon, magbubunga ka na. Oh. Nasabihin, bakit ba yung isang pamilyang yun? Kita ko sa kanila, maliliit pa yung anak, talagang dinadala sa gawain. Kahit mapagalitan ng mga driver, may mga sakyan, o ang ginagawa, dahil sa daming anak, anak, kalong ka na. Yan po minamahal. Dahil kulang sa pamasahe. Ganun po minamahal. Nakita. Pero sa kahabagan ng ating Panginoon, pag ikay dumalaan Panginoon, ikaw naman yung magpala sa akin. Alam ng Diyos ang ating pangailangan. Kaya nga, sabi ng unang Juan, ang sabi rito, dito'y ating nakikilala na tayo nagsisiibig sa anak ng Diyos. Pagka tayo nagsisiibig sa Diyos, tinutupad natin ang kanyang mga utos. Dito makikilala ang mga tunay na mga anak ng Diyos, yung tumutupad sa kanyang mga utos. Kaya alam na natin ang tama at mali. Alam natin ang pinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Nagawin natin ang kanyang kalooban. Ano ba ang pinag-uutos ng ating Panginoon? Magkaroon tayo ng siyam na bunga ng Espiritu. Ibigin natin ang Diyos ang buong puso. Magkaroon tayo ng, sabi nga, mahabang pagpapasinsya. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Sapagkat yung iba po minamahal ay talagang magagalitin. Kaunting kuwan agad, nagagalit. Yan po minamahal. Meron nga po minamahal sa pagbati lang. Itirnas ko po minamahal. Sabi niyo sa kapatiran, binati. Ay yung ating kapatid ay busy. Praise the Lord, Brad. Ay ang napaabot lang bagay isang daliri. Yan po minamahal. Dahil parang may abay nagtampo na. At para daw hindi masarap doon. Yan. Dito natin makikilala ang tunay na umiibig sa ating dakilang Diyos. Ginaganap ang kanyang mga utos. Kaya tayo matuto na. Malapit na magbalik ang ating dakilang Diyos.
hindi na natin titingnan yung ating kapatid. Ano ba ang ginagawa nito? Pag tayo narito sa bahay sambahan, kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Kailangan madama natin ang presensya ng ating Malapanginoon sa ating pagsamba. Kaya nga tinuturuan ng Malapanginoon na tayo ay, kung maaari, sabi nga ng isa nating kapatiran dito sa San Narciso, yan po minamahal, ay baguhan yon. Ang ginagawa niya sa kanyang paruto, tumatayo siya lagi sa unahan. Kaya naman siya ay baguhan, ay brother yon, malaking lalaki, lagi nakalungisib na puti. Complete attire. Ando sa unahan. Kaya, dahil ang isip niya, para daw magawa niya ang kalooban ng Malapanginoon. Dahil kakaunting panahon na nga lang nga naman, ay siya naman nung hindi pa siya na-save, namuhay siya sa kasalanan. Yan po minamahal. Sapagkat ito po'y naging kontraktor sa Metro Manila, dyan sa Laguna, nagkapera din naman. Ay nung nagka-COVID po minamahal, isa siya sa na-COVID pero hindi pa siya kumberte. Yung kanyang mahal asawa lamang. Ipinalangin siya. Nasa 1 buwan, wala namang tumanggap sa kanya. Sa mga ospital, yung paano na yun, pero siya nandun. Sabi ng mga labuans, pag namatay yan, wala namang masabi. Pero yung kanyang asawa, nanalangin lang by faith. Ipinalangin. Pagkapter ng 1 buwan, pinagpala, nabuhay. Purihin ang ating Malapanginoon. Ngayon ay sumunod na sa paglilingkod. Kaya ang nasa isip ngayon, ng ating kapatid na yun, masuklian man lamang ang ating dakilang Diyos. Yung kapalit na buhay, ginagawa niya ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya ang ginawa niya, complete attire. Nakasapatos, nakalong sleeve, nakaputi. Lagi nasa unahan, nagpupuri. Talagang pinapawisan sa pag-its-bubbling. Purihin ang ating Malapanginoon. Kaya yung mga nasa likuran, yung mga pangit na pinapakita ng diablo, hindi nakikita. Purihin ang ating Malapanginoon. Yun, doon siya nakatutok Kaya yung mga problema, yung iba, hindi nakikita. Basta siya nakatutok sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng Malapanginoon, ang kanyang utos ay hindi mabigat. Ito'y magaan lamang. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ngayon, pagkanta baga, mabigat baga yun, hindi naman mag-it's bubbling ka, papawisan ka, maganda pa sa katawan. Purihin ang ating Malapanginoon. Kaya yung kanyang mga utos, hindi mabigat. Mabigat lang ito pagka ayaw mong sumunod. Yan po minamahal. Talagang napakabigat niyan. At sasabihin, ang dami ng bawal dyan. Mabigat nga. Pero kung gagawin mo kalooban ng Panginoon, ito'y magaan lamang. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Tayo po umawit sa ating pinakamamala Panginoon. Praise the Lord. Awitin po natin, Jesus, kailangan kita. Praise the Lord. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, salamat malakad ko. Walang maitatago sa'yo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lahat sa'yo.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa Yan na lang po. Pwede na dyan. nais mo. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Puri natin malapang ng Jesus. Hallelujah. At sa ating kapatid na baguhan po minamahal, si Daddy po minamahal, kung ngayon lang po kayo nakadalo, siya lang po yung nakablo, ating baguhan po, si Daddy. Baguhan. Baguhan po. Nabaptize na? Diyan na lang po, diyan na lang po. Kung rinig po niyo ang aking boses po, minamahal, nakakatayo ba siya ng maayos o matagal? Hindi nakakatayo. Yan ganyan po. Tumingin po ka sa akin. Dito po sa akin, sa unahan po. Malabo pag ang mata. Dito po, dito po. Mahal kapatid, kayo po, tatanggapin po niyo ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating malapay. Inyo pong pakinggan na aking sinasabi. Inyo pong tatanggapin. At kayo po ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yan po minamahal. Kayo po ay mapalad sapagkat isa kayo, sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi tayo ang pinili ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating malapang Panginoon. Kaya kayo po minamahal, isa yung pagpapala po minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, habang may buhay, may pag-asa. Yan po minamahal. Kayo po ay may lakas pa at may buhay. Kaya yung sabi nga ng Biblia, sa huling pagkakataon, siguro ito ang first and the last na binigyan tayo ng pagkakataon natin malapang na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya inyo pong tatanggapin ang ating malapang na sabi ng Juan 1:12, ang sino man sa kanya ay tumanggap ay pinagkalooban siya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yan po minamahal. Siguro naman sa inyong buhay, mula ng pagkasilang at umidad kayo ng ganyan, marami na ang inyong nagawa. Kung kasalanan, marami na po minamahal. Ngayon na ang pagkakataon para kayo maglingkod sa ating pinakamamahal Panginoon. Yung huling buhay ninyo, ipaglingkod niyo sa ating mahal Panginoon. At para ang inyong mga mahal sa buhay, maligtas din. Ang sabi ng banal na kasulatan, manampalataya ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan, ililigtas ng ating dakilang Diyos. Kaya hindi pa huli po minamahal. Kaya nyo itaas ang inyong dalawang kamay upang tanggapin ang ating dakilang Diyos. Itaas po nyo at sumunod po kayo sa aking maikling panalangin sa sambitin. Sabihin po nyo, malapang ng Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking narinig. Malapang ng Jesus, ako po'y nagsisisi sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Nung ako'y bata pa, hanggang sa mga oras nito, malapang ng Jesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At bilang kalakip nito, paglilingkuran kita, habang ako'y nabubuhay, sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap, amen and amen. Kami naman po manalangin. Opo, mapagpalang Diyos ang mambalan sa pangalan ni Jesus. Ang isang kaluluwang tumanggap sa malapay, isulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at linisin mo ng iyong dugo na umago sa cross ng Kalbaryo ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Pagpalain mo siya, sampo na kanyang malo sa buhay. Sa mga pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen, amen. Praise the Lord. Purihin natin malapang Panginoon, muli kayo makabalik sa inyong upuan at lagi kayong sasamba, maglingkod sa ating dakilang Diyos para kayo po at ang inyong mahal sa buhay, ating may panalangin at maligtas din po. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo pong lahat ay manalangin po para po sa ating pangailangan. Tayo po'y lubos manampalataya sa ating dakilang Diyos na ito po'y pagkakaloob ng ating pinakamamalapang ng Jesus. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos sa mambalan sa pangalan sa hapong ito. Aming dinadalangin sa pangot dalangin ng mga pastor
na kung saan po kami nasumpungan sa nagawang pagkukulang, pagkamali, patawaran po kami mala Panginoon. At sa lahat yung mga anak andirito, anuman po ang kalentaglayin, mga problema, ikaw po maglutas mala Panginoon, may makaramdaman pa, ikaw po magpagaling mala Panginoon, at sa aming pamumuhay, patuloy ka po magpala sa aming kapatid, may mga negosyo, mga ikaw po magpala sa kanilang mga trabaho mala Panginoon Jesus, hallelujah. At patuloy kayong panghawakan ng gasing pagbalik mala Panginoon, at ikaw rin po mag-supply sa aming pangailangan sa pinansyal, material, spiritual pagpapala, at patuloy kami panghawakan ng isang pagbalik sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Ito pong aming dalangin, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At mga minamahal, yung patong isang kami sa parte ng karamdaman sa nakataas, sabay-sabay po natin sawayin ang gawa ng Diablo sa ating masarili. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, sa aming sinasaway, ang demonyo makaramdaman, ang mga problema, ang mga suliran, kalungkutan, kahirapan, panghina, palupaypay, ay aming pinapalaya sa mga pangalan ni Jesus. Sickness and diseases, cast out, be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Puro natin malapang ng Jesus, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po tatalon ng 3 beses. Sabay sigaw po ng praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 God bless po mga kapatid. Puro natin malapang Panginoon. At bago po tayo maghiwa-hiwalay,